Ja Morant niligtas ang Memphis sa pagkalaglag sa standings, deadma sa warning ng NBA sa gun gesture, at Lakers nakuha na ang unang pagkatalo sa Warriors sa season. Vicious dunk of the year candidate ni Moses Moody niluto ng referee. Ginugol ni Anthony Davis ang karamihan ng first half ng season sa paghiling sa Los Angeles Lakers na kumuha ng isang sentro upang makabalik siya sa paglalaro bilang power forward. Sa halip, ibinigay ng Lakers ang kanyang hiling sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa Dallas Mavericks, kung saan siya sumali sa isang roster na may dalawang full-time centers, sina Derek Lively at Daniel Gafford. Dahil dito natupad ang kagustuhan ni Davis na muling maging isang full-time power forward. Matagal nang may iniindang injury sina Gafford at Lively kasama si Davis nitong nakaraang 2 buwan, ngunit sa wakas naglaro silang tatlo sa unang pagkakataon sa isang panalo laban sa Atlanta Hawks. Pagkatapos ng laro, ibinahagi ni Davis ang kanyang kasiyahan sa paglalaro kasama ang dalawang sentro at kung paano nito pinadali ang kanyang trabaho bilang isang power forward. Mas pinadali nito ang trabaho ko lalo na sa depensa. Mas nakakagalaw ako ng malaya parang isang free safety. Mas madali para sa akin, mas kaunting stress sa pagbabantay ng bawat pick and roll at hindi ko kailangang makisali sa bawat isa. Mas maganda na may isa sa kanila na kasama ko sa loob ng court sa lahat ng oras, ani ni Davis sa isang panayam pagkatapos ng laro. Nakita na namin ito ng kaunti sa laban namin kontra Houston, sagot ni Davis nang tanungin tungkol sa bisa ng pagkakaroon ng isang malaking kakampi sa loob. Alam namin kung gaano kami kahusay kapag lahat kami ay malusog at handang maglaro. Kailangan lang naming ipakita ang aming dominasyon sa court. Nagtala si Davis ng 34 na puntos, 15 rebounds, 5 blocks at ang game-winning floater sa panalo laban sa Hawks. Nagkaroon ng halo-halong resulta ang kanilang mga sentro. Nahirapan si Derek Lively sa kanyang unang laro mula noong Enero, nagtala lamang ng 4 na puntos at 5 rebounds sa loob ng wala pang 16 na minuto. Mas maganda ang ipinakita ni Gafford sa kanyang pangalawang laro mula nang bumalik mula sa injury. Nagtala ng 11 punto at 6 na rebound sa loob ng 20 minuto. Naging mahalaga si Derek Lively sa Mavericks nang piliin siya ng team sa 12th pick of 2023 NBA Draft. Sumali siya sa team matapos ang isang nakakadismayang season kung saan nawala nila si Jalen Brunson. Nang walang kapalit, kinuha si Kyrie Irving sa gitna ng season at natapos bilang ika-11 team sa Western Conference, 1 taon matapos nilang makarating sa Conference Finals. Sa kanyang rookie year, naging epektibo agad ang laro ni Lively sa tabi ni Luka Doncic, kaya naging komportable ang team na kumuha ng isa pang katulad niyang player sa katauhan ni Daniel Gafford noong nakaraang taon ng trade deadline. Bagamat wala na si Doncic sa team, si Lively pa rin ang itinuturing na pinakamahusay na batang asset ng Mavericks. Nagustuhan naman ni Anthony Davis ang ipinapakita ni Lively sa court. Napakahusay niya. Patuloy pa siyang huhusay. Lagi siyang nagtatanong sa akin tungkol sa mga galaw at kung paano basahin ang laro sa opensa at depensa. Natutuwa akong parang naiangat ko siya sa ilalim ng aking gabay tulad ng natutunan ko noon kay Tyson Chandler. Magiging mahusay siyang player sa liga, gusto niyang matuto, gusto niyang maging mahusay. Kasalukuyang may average si Lively na 9.0 points, 7.8 rebounds, and 1.7 blocks ngayong season, ngunit nahirapan siya dahil sa sunod-sunod na injuries. Hindi niya lubos na naipakita ang kanyang pag-unlad lalo na matapos niyang iakma ang kanyang laro sa estilo ni Doncic. Mahalaga ang magiging pag-unlad ni Lively para sa hinaharap ng Mavericks, lalo na kung ipapalit nila si Gafford upang punan ang mga kakulangan sa kanilang backcourt ngayong off-season. Sa sumunod na laban naman, ngayong araw naputol ng Memphis Grizzlies ang kanilang 4 na sunod na talo sa pangunguna ni Ja Morant na nagtapos na may 30 puntos kabilang ang game-winning buzzer beater. Nag-ambag din si Desmond Bane ng 17 puntos at 9 na rebounds habang si Scottie Pippen Jr. ay nagmula sa bench upang magbigay ng 17 puntos at 7 assists. Nakapagtala rin si Zach Edey ng 13 rebounds. Nagtapos ang pinakamahabang 6 na sunod na panalo ng Miami Heat ngayong season sa isang laro na may 8 beses na tie at 19 na palitan ng lead. Pinangunahan ni Tyler Hero ang Heat na may 35 puntos at 9 na rebounds. Sinundan ni Bam Adebayo na may 26 na puntos at 7 rebounds, habang nagtala si Ware ng 13 puntos at 15 rebounds.
Nakuha naman ni interim Memphis coach Tuomas Isalo ang kanyang unang panalo mula nang palitan ang tinanggal na head coach na si Taylor Jenkins noong nakaraang linggo matapos matalo sa kanyang unang 3 laro. Hawak ng Grizzlies ang lead sa huling bahagi ng laro matapos ang sunod-sunod na puntos ni Morant. Gayunpaman, lumaban ang Miami at 2 beses na itay ang laro sa natitirang mga minuto kabilang ang huling pagtabla ni Hero, may 14 na segundo na lang ang natitira. Nanguna ang Memphis sa third quarter sa pangunguna ni Morant at Bane, ngunit nakabawi ang Heat sa pangunguna ni Hero at nakuha ang lead papasok ng fourth quarter. Hindi nakapaglaro sina Wiggins at Love para sa Miami habang bumalik naman si Robinson matapos ang ilang larong pagliban. Ngunit sa huli hindi na nila nakuha ang kanilang ika-7 panalo. Sa huling balita, ang Los Angeles Lakers ay nag-host sa Golden State Warriors ngayong araw para sa kanilang ika-4 at huling paghaharap ngayong season, isang laban na may malaking epekto sa standings. Ito ang unang pagtatagpo ng dalawang team mula nang makuha ng Lakers si Doncic at ng Warriors si Butler sa kani-kanilang mga trade. Dumating ang Lakers na may 2 larong lead sa Warriors sa standings habang sinusubukan nilang makuha ang pinakamahusay na posisyon sa playoffs. Sa kasamaang palad, hindi nila nakuha ang season sweep dahil nanaig ang Golden State na nagpalapit sa kanila sa Lakers sa standings. Mabilis na nagsimula si Austin Reeves para sa Lakers na may 2 sunod na 3, isa mula sa bawat corner, kasunod ng isang layup mula kay Doncic. Gayunpaman, tinulungan ni Brandon Podziemski ang Warriors na makabawi, nakapagtala ng 3 sunod na 3 upang itay ang laro. Mabilis ang takbo ng laro sa simula, na parehong team ay nagpapakita ng mahusay na opensa. Sa pagbabantay ni Stephen Curry, agad na naging agresibo si Rui Hachimura at nakapagtala ng 7 mabilis na puntos. Nagkaroon ng matinding banggaan si LeBron James nang matamaan siya ng siku sa tiyan ni Jonathan Kuminga, dahilan upang umupo siya sa bench sandali, ngunit kalaunan ay nakabalik siya. Bumagal ang opensa ng parehong team sa pagtatapos ng first quarter, lalo na para sa Lakers. Sinubukang putulin ng Lakers ang kanilang scoring drought sa mga puntos ni Reeves at James, ngunit agad namang lumayo ang Warriors sa pangunguna ni Butler. Patuloy ding nakaambag sina Podziemski at Curry habang nahirapan ang Lakers sa opensa kaya't lumaki ang lead ng Golden State sa halftime. Sinubukang bumawi ng Lakers sa pangunguna ni James, ngunit agad itong sinagot ni Curry. Patuloy na lumakas ang opensa ng Warriors, samantalang nahirapan ng Lakers dahil sa pagkontrol ng kalaban sa offensive rebounds. Naging mas agresibo si Doncic, ngunit hindi pa rin nila naibaba ang lead pagpasok ng ika-4 na quarter. Sinubukan ng Lakers na makadikit sa fourth quarter, ngunit palaging may sagot ang Warriors kabilang ang isang mahirap na 3 mula kay Green. Sa kabila ng huling pagsisikap ni James at Reeves, sinilyuhan ni Curry ang panalo para sa Golden State. Susunod na haharapin ng Lakers ang Pelicans habang ang Warriors naman tatanggapin nila ang Denver Nuggets bukas. Ano ang masasabi nyo sa panalo ng Warriors, mga kaibigan?